Zambasulta Balita. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. At sa pagkakataong ito ay makasama po natin ang mismong Health Education Promotion Officer, Vice Spokesperson ng Zamboanga Regional Medical Center o ang dating Mindanao Central Sanitarium para po malaman kung ano na yung update tungkol sa kanilang operation dyan po sa kanilang ospital. Kung maalala natin, last week binalita natin na may mga adjustment ginawa dahil sila rin ang unang naging apektado ng shortage ng kuryente o brownout dahil nga nagka-problema ang isa sa mga transformer na kung saan under ang possible itong ospital sa feeder ng Mercedes. So makakausap po natin ngayon sa ating program si Ma'am Cheryl Loredo. Ma'am, good morning. Welcome po sa ating program. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yes, at eto Ma'am Cheryl, napakahalaga po na malaman namin kung kumusta po o ano na po ang update natin dyan sa ating ospital, lalo na po ay hindi lang mga taga syudad ng Zamboanga ang umaasa po sa ZRMC, yung mga karatig nating probinsya, yung mga galing ng Sibugay, Del Norte, Del Sur, minsan dyan po pumupunta sa inyo. So ma'am, ano po ang ating kondisyon ngayon dyan sa ating ospital? Kumusta po? Back to normal na po ba tayo? Sa kasalukuyan po kasi, kahit sinasabi po natin na medyo may improvement na po sa ating supply na ating kuryente, pero paminsan-minsan nakakaranas pa rin po tayo ng power supply interruption. Para naman po sa hospital natin, sa Zamboanga Regional Medical Center, sa ngayon po, wala pong naging pagbabago sa naging anunsyo, advisory na ibinigay namin sa ating publiko. Pinapatupad pa rin po hanggang ngayon sa ospital. Ito po ay para mapabuti ang kalidad ng ating serbisyong medikal at masiguro ng kaligtasan ng ating mga pasyente. So, ibig sabihin po, yung naalala ko po, yung mga adjustment last time, parang yung mga operasyon or kapag hindi talaga emergency ay mas mabuti na magtungo na lang muna sa iba dahil nga paano po ba naging apektado pa lang ospital, ma'am? Doon muna siguro tayo. Paano naging ano ang epekto nung pagkawala ng nagkaroon ng problema sa transformer diyan po sa ZRMC? Yes po. Agad-agad po nagkaroon ng pagbabago sa ating operation, lalo na po sa ating clinical operation. So, ang ospital po ay merong genset na ginamit, pero ang priority po namin ay yung mga units or yung mga parte ng ospital na kung saan kailangan lagi may supply ng kuryente kasi kailangan po ng ating mga pasyente. Tulad na lang po sa OR or sa operating room, sa delivery room, ICU at sa ating ER or emergency. So, yung iba po, paano po yun? Nabigyan naman po kami ng abiso ng aming management at ng engineering facility management kung saan nasabihan kami na ang mga opisina, kung maaari, iwasan po muna ang paggamit ng aircon, ilaw lang po muna or electric fan. Para naman po mabigyan ng saktong supply ng kuryente ang ating mga units. Okay. So, yung adjustment na ginawa natin, ma'am, pwede po ba natin kung may details po tayo? Ano-ano yung mga kaya nyong iserve ngayon sa public at yung hindi pa muna dahil wala pang pagbabago doon sa nangyaring public announcement po natin? Sa kasalukuyan, ganun pa rin po sa mga elective operation o yung mga hindi nangangailangan ng emergency. Amin pong ina-advise ang ating mga pasyente na kung maaari, hindi po muna kami tumatanggap yung mga elective operations. Pero sa aming OPD consultation, tinatanggap po namin ang pasyente, wala pong pagbabago doon, tuloy-tuloy ang ating serbisyo. Kung saan umabot po kami bawat araw, mga 300 to 400 patients po sa OPD pa lang. Okay. Yung mga, ano po yung mga halimbawa po ma'am ng elective operations po para alam po ng ating mga tagapakinig na hindi muna pwedeng gawin ito dyan dahil nga may mga power interruption pa na-experience ang ospital? Halimbawa na lamang po, ito yung mga operasyon na hindi naman kailangan emergency. So, ibig sabihin, ini-schedule natin. Okay. So, example, yung mga operasyon na
hindi naman agad-agad na ang buhay ay maapektuhan, pero pwede naman natin i-reschedule pa sa another day. Ayan. Or kung ang ating pasyente ay medyo gusto nang magpagaling, nagmamadali, pwede na lang po pumunta sa ibang ospital kung kaya po nila. Pwede po bang ganon? Yes po, meron pong options ang pasyente natin kung saan pwede naman po natin silang i-refer, or kung decision po nila kaagad-agad sila mabigyan, pwede naman pong sila na po ang magdesisyon na lumipat po sa ibang hospital. Ayan. Pero yung ating emergency at ang ating OPD ay tuloy-tuloy pa rin po. Tama po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng serbisyo ng ZRMC. Ayan, ma'am. So baka may mga additional announcement pa po kayo or message po sa ating public habang kailan may estimation po ba tayo kailan kaya magiging stable na talaga yung ating kuryente dyan? Depende po sa Zamselco, no? Yes po, kasi umaasa rin po tayo na maging okay na po yung lahat. So kung meron man po mga adjustment and changes sa ating clinical operation, nakadepende rin po ito sa pagbabago ng ating power supply interruption. At sa lahat, tinatanggap po namin or nag-aantay rin po kami ng abiso ng ating engineering facility maintenance, yung unit po na responsable na magsasabi na kaya na po ng kapasidad ng ospital o pwede na tayong bumalik sa dati nating operasyon kung saan ang kuryente ng supply ay sakto na po at sapat. At for sure kayo naman po ay magpo-post pa rin sa inyong official Facebook account, kaya ang ating mga pasyente ay dapat naka-follow din po, no, sa inyong FB dahil doon po kayo mag-aanunsyo from time to time. Tama po yan, kasi dapat din updated lagi ang ating mga pasyente, ating mga kababayan para alam din po nila kung maari po ba o hindi, or ano yung mga kailangan nilang i-prepare kung sakaling pupunta sila sa isang pasilidad katulad po ng ZRMC. At kami meron pa po kayong additional announcement, ma'am. Pwede po kayong mag-public announcement ngayon kung meron man? Yes po. Paalala pong pangkalahatan para sa ating mga pasyente, bantay at sa ating publiko na ipinapaalam po namin sa lahat na dahil po sa nangyaring power supply interruption, nagkakaroon po tayo ng pagbabago sa operasyon sa ating clinical services mula nung nagsimula nung March 23 ang ating power interruption. So ito lamang po mga gabay namin para sa ating mga pasyente at publiko. Yung mga pasyente pong nakaschedule para sa ating elective procedure, pinapayuhan po namin kung maaari maghintay sa karagdagang anunsyo ukol po sa muling pag-schedule. Para naman po sa agarang pangangailangan, hinihikayat din po namin ang publiko na ipagpaliban muna ang pagpunta po sa mga ospital kung hindi naman talagang emergency or hanggang bumalik naman po ang ating normal na operasyon, lalo-lalo na po sa supply ng ating kuryente. Pero makakaasa po kayo, tinitiyak po ng ZRMC sa publiko na isinasagawa po namin ang lahat ng kinakailangan para po mapanatili ang kaligtasan ng ating pasyente. Matiyak na tuloy-tuloy din po ang bibigay namin ng mahalagang serbisyo at mapahusay ang paggamit ng ating resources, lalong-lalo na po ang ating supply sa kuryente. Karagdagang pakiusap po lamang namin, ma'am, sa publiko kung maaari po habaan pa natin ang ating pasensya po, lalo na sa nangyayari ngayon. Yes, ayan po. Kasi out of control naman ito, hindi naman ito kasalanan din ng ospital, no? At naalala ko nga po naging concern po ito ng alkalde nung nagkaroon kami ng press con. Binigyan niya ng instruction actually si Attorney Romel Aga na gawan talaga ng paraan na mabigyan ng kuryente dahil ang mga pasyente ang inaalala ng ating alkalde. Tama po yan, ma'am. Kasi buhay po kasi ang pinag-uusapan natin. Kaya nga po So, hopefully, no, magkaroon ng lesson ang Zamselco at sa mga ganitong pangyayari mag-improve pa ang kanilang serbisyo. So, Ma'am Cheryl, maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras at panahon dito. Pag may mga update po kayo, ma'am, wag po mag-atubiling i-contact po ako at magiging handa po tayo para maging instrument din po, no, para mabigyan ng public announcement message po ang ating publiko. Maraming salamat. Once again, Health Education Promotion Officer ng ZRMC, Ma'am Cheryl Loredo. God bless, ma'am. Maraming salamat din po and God bless you. Thank you. Yan.
Ayan, napakinggan po natin ang mismong vice spokesperson din siya at the same time no, si Ma'am Cheryl. At yun nga po ha, sa ating mga tagapakinig na dyan po banda sa East Coast, kung maaari po, kung hindi nyo naabutan yung ating interview kay Ma'am Cheryl, pwede nyo pong balikan ang ating FB para makita nyo po ano yung mga kaya nilang i-serve at hindi, pero yung mga elective nga operations nga bin, no? Yun yung mga sinasabi ni Ma'am Cheryl kanina, yung mga hindi masyadong emergency. Kung di nyo kaya, may right kayo pumunta sa ibang ospital, pero kung kaya naman maghintay, wait na lang sa kanilang communication sa inyo kung kailan ulit ang schedule ninyo sa inyong operation. Pero emergency, OPD, tuloy-tuloy pa rin po yan. Okay? Oras natin 7:48 ng umaga at yan po ang mga balita natin para sa araw na ito. Again, magbe-break po tayo pero wag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang tagapagsalita naman ng Zamboanga City Water District para alamin no tungkol ito sa issue ng water rationing at hanggang kailan ito. Makakasama natin later yan. At kami ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras ng Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad.